Tahimik na probinsya ang Estancia sa Iloilo. Kadalasan, wala nang masyadong tao sa kalsada kapag 10 oras na ng gabi at ang maririnig mo na lang ay tunog ng hangin at paminsang sasakyang dumaraan. Pero sa madaling araw ng Setyembre 14, 22, biglang nabago ang itsura ng bayang ito. Ang katahimikan ay napalitan ng sunod-sunod na putok ng baril na umaling-aungaw sa isang madilim na bahagi ng barangay Kalumpang. Hindi pa alam ng mga residente noon na ang gabing iyon ay mag-iiwan ng marka sa kasaysayan ng kanilang lugar. Dahil sa mga putok, agad na nagtungo sa lugar ang isang kagawad at isang security guard upang tingnan kung ano ang nangyayari. Habang papalapit sila, kapansin-pansin ang kakaibang eksena sa gilid ng kalsada. Isang puting SUV ang nakita nilang nakatagilid at bagsak sa kanal. Sa labas ng sasakyan, may isang lalaking nakahandusay sa lupa. Hindi na ito gumagalaw at base sa ayos ng katawan, tila sinubukan pa nitong tumakbo bago tuluyang bumagsak. Sa unang tingin, aakalain mong iyon na ang buong pangyayari. Pero nang buksan ang SUV, doon nila nalaman na mas mabigat pa pala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Sa loob ng sasakyan, may iba pang mga taong wala na ring buhay. Dito nagsimulang mabuo ang kwento ng isang krimen na yumanig hindi lang sa Estancia kundi sa buong probinsya. Ang insidenteng ito ang kalaunay tinawag na Estancia Massacre. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring i-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Kung babalikan ang mga araw bago mangyari ang pamamaril, makikita sa social media ang isang ganap na magkaibang larawan. Masaya at puno ng liwanag ang buhay ng magkakaibigang sina JP Bosque, Chrysler Floyd Fernandez, at nobya ni JP na si Veronica Nica Dizon. Kamakailan lang, nagbakasyon pa sila sa Bali, Indonesia. Makikita sa kanilang mga post ang mga ngiti, mga larawan sa tabing dagat at mga sandaling parang walang iniintinding problema. Sa paningin ng marami, sila ay mga kabataang unti-unting naaabot ang kanilang mga pangarap. Si JP Bosque ay ipinanganak noong Enero 22, 1995. Nagtapos siya ng tourism management at maaga siyang pumasok sa mundo ng negosyo. Nagsimula siya sa milk tea business, sinundan ng coffee shops at sa loob lamang ng ilang taon ay mabilis na lumago ang kanyang mga pinasok na negosyo. Kilala rin siya bilang dog breeder at minsan nang hinirang bilang Mr. Grand Iloilo City. Sa personal na buhay, tila maayos din ang lahat dahil inanunsyo niya kamakailan ang engagement nila ni Veronica. Si Chrysler Floyd Fernandez naman ay isang negosyante na may degree sa marketing and business. Lumipat siya sa London kung saan siya naging co-owner ng isang restaurant. Bukod dito, aktibo rin siya bilang trader. Sa kanyang social media, makikita ang balanse ng trabaho at paglalakbay sa iba't ibang bansa. Pareho silang may malinaw na direksyon sa buhay at puno ng plano para sa hinaharap. Ngunit lahat ng ito ay biglang natigil noong gabing iyon ng Setyembre 14. Sa lugar ng insidente, natagpuan ang bangkay ni na JP Bosque, Chrysler Floyd Fernandez at isa pa nilang kaibigan na si Mark Clarence Libao. Lahat sila ay may tama ng baril. Isinugod pa sila sa ospital, ngunit idineklara ring dead on arrival. Sa investigasyon, nakarecover ang mga autoridad ng mga basyo ng caliber .45 at 9mm pistol. Mayroon ding isang baril na nakita sa dashboard ng SUV na pinaniniwala ang pagmamay-ari ni JP. Isa sa mga detalyeng agad ikinapagtaka ng mga investigador ay ang kawalan ng malinaw na butas ng bala sa loob ng sasakyan kahit na marami ang nakuhang basyo sa paligid. Kalaunan, lumabas na may ika-4 palang sakay ang SUV. Ang driver na si Jevon Paruhinog ang nag-iisang nakaligtas. Ayon sa kanyang salaysay, galing sila sa kanyang bahay at may dala umanong 7 milyong piso mahigit. Sinabi rin niya na may 2 lalaking naghihintay sa gilid ng kalsada at matapos ang isang mainitang pagtatalo, bigla na lamang pinagbabaril ang kanyang mga kasama. Nang magsimula ang pamamaril, idiniretso niya ang SUV sa kanal at agad na tumakas. Ang perang sinasabing dala nila ay hindi na natagpuan. Bagamat negatibo sa paraffin test si Paruhinog, hindi nawala ang mga tanong. Itinanggi ng pamilya ni JP ang alegasyon na may utang siya
habang sinabi ni Veronica na ang pera ay sariling ipon nila. Lumabas din ang impormasyon na si Paruhinog umano ang may malaking utang kina JP at Floyd. Dahil sa bigat ng kaso at sa dami ng hindi malinaw na detalye, bumuo ang PNP ng isang special task force upang tutukan ang investigasyon. Matapos ilahad ang unang mga detalye ng kaso, mas lalong naging mabigat ang mga tanong ng simulan ng mga awtoridad, ang pagtingin sa iba't ibang posibleng motibo sa likod ng pamamaslang. Isa sa mga unang anggulo na sinilip ay ang pagnanakaw. Ayon sa salaysay, may dala umanong 7 milyong piso mahigit ang grupo noong gabing iyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung saan napunta ang perang iyon at kung ito ba ang tunay na dahilan ng krimen. Ang ikalawang anggulo ay mas naging sensitibo. Natuklasan ng mga awtoridad na mahilig umano si JP sa online sabong. Dahil dito, pumasok sa investigasyon ang posibilidad na ang pumatay ay isa sa mga taong may kaugnayan sa utang. May pahayag din si Paruhinog na nagbabayad umano si JP ng babae sa isang online dating site at iyon daw ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng utang na umabot sa 1,500,000 piso. Ngunit mariing itinanggi ito ng pamilya ni JP at ng kanyang fiancé at iginiit nilang hindi si JP ang may utang kundi si Paruhinog mismo. Ang ikatlong anggulo naman ay mas personal. Ayon sa mga investigador, posible raw na kilala ng mga biktima ang salarin. May posibilidad din na may sama ng loob o inggit laban kay JP. Base sa salaysay ni Paruhinog, pinatigil umano ni JP ang sasakyan upang kausapin ang isang lalaki sa gilid ng kalsada. Dito lalo nagtanong ang mga awtoridad kung bakit basta na lamang hihinto ang sasakyan kung hindi kilala ang taong kakausapin. Sa press conference ng pulisya, ibinahagi rin nila na ang puting SUV na ginamit noong gabing iyon ay pagmamay-ari ni JB, ngunit si Paruhinog ang nagmamaneho nang mangyari ang krimen. Sinabi rin nila na kahit iginiit ni Paruhinog na hindi niya kilala ang lalaki, nagawa pa rin niyang magbigay ng detalye tungkol sa itsura ng isa sa mga suspek. Dahil dito, nakabuo ang mga awtoridad ng isang facial composite sketch. Gayunman, hindi ito inilabas sa publiko. Kahit sa opisyal na social media ng Estancia Police ay walang makitang ganitong larawan at maging sa Iloilo Police Provincial Office ay wala pang malinaw na sagot ukol dito sa panahong iyon. Dagdag pa ng mga investigador, patuloy nilang sinusuri ang dashcam at mga cellphone ng mga biktima sa tulong ng Regional Anti-Cybercrime Unit. Nanawagan din sila sa mga residente na may CCTV sa paligid na makipagtulungan, lalo na kung may kuhang motorsiklong dumaan sa lugar matapos ang insidente. Matapos ang press conference, nagsalita rin si Veronica. Malinaw niyang sinabi na hindi si JP ang may utang at iginiit niya na si Paruhinog ang may malaking pagkakautang sa kanyang fiancé. Isang linggo matapos ang pahayag ng pulisya, iniulat ng Bombo Radyo na wala pala sa kamay ng mga awtoridad ang cellphone ng tanging survivor. Ayon kay Master Sergeant Lindero, binigyan na nila ng palugit ang kampo ni Paruhinog upang kusang ibigay ang cellphone, ngunit hindi ito nangyari. Hindi rin nila ito basta maimbitahan sa presinto dahil lagi itong may kasamang abogado. Noong huling bahagi ng Setyembre 2022, sinabi ng mga investigador na maaari silang humingi ng cyber warrant upang ma-access ang laman ng cellphone ni Paruhinog. Naniniwala sila na maaaring naroon ang mahahalagang impormasyon na makatutulong sa kaso. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isa-isang inihatid sa kanilang huling hantungan ang mga biktima. Noong Setyembre 25, 2002, unang inilibing si Mark Clarence Libao. Kahit umuulan, dumalo ang kanyang mga kaibigan at dating kaklase upang makiramay sa pamilya. Sumunod ang libing ni JP kung saan makikita ang matinding emosyon ng kanyang ina, na nawalan ng anak na nagsisimula pa lamang bumuo ng sariling pangalan sa mundo ng negosyo. Noong Oktubre 4 naman, inihatid si Floyd sa kanyang huling hantungan matapos ang misa sa St. Anthony of Padua Parish. Kasabay ng mga burol at libing, mas lalo pang dumami ang tanong, lalo na nang lumabas ang resulta ng autopsy ng 3 biktima. Sa puntong ito ng kwento, mahalagang maintindihan kung paano talaga gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Ang pagsasampa ng kaso ay hindi agad nangangahulugan na may paglilitis na mangyayari. Simula pa lamang ito ng isang mahaba at masusing proseso. Kapag naisumite na ang kaso sa Office of the City Prosecutor,
daraan muna ito sa tinatawag na preliminary investigation. Dito sinusuri kung may sapat bang ebidensya para ituloy ang kaso sa korte at iharap sa paglilitis ang mga inaakusahan. Sa kasong isinampa ng PNP laban kay Jevon Paruhinog at sa 10 pang kalalakihan, hindi na kumbinsi ang Office of the City Prosecutor na may sapat na ebidensya para umusad ang kaso. Lumabas ito sa desisyong inilabas noong Disyembre 12, 2022. Isa sa mga sinampahan ng kaso, si Michael Porras na isang dispatcher, ay nagsalita rin sa media. Ayon sa kanya, nagulat na lamang siya nang madawit ang kanyang pangalan dahil hindi niya kilala ang mga biktima at wala siyang kinalaman sa nangyari. Sa mahabang resolusyon ng mga prosecutor, ilang mahahalagang dahilan ang kanilang binigyang diin kung bakit ibinasura ang kaso. Una, hindi umano sinunod ng mga pulis ang tamang proseso sa pagkuha ng extrajudicial confession ni Paruhinog. Kahit may nilagdaang salaysay, hindi ito maaaring tanggapin bilang ebidensya dahil wala itong pirma ng abogado. Sa Pilipinas, anumang pag-amin o salaysay ay hindi tatanggapin sa korte kung wala ang presensya ng legal counsel. Ikalawang dahilan ay ang kakulangan ng mga saksi at ebidensyang direktang mag-uugnay sa mga akusado sa krimen. Ayon sa resolusyon, walang malinaw na patunay na ang mga sinampahan ng kaso ang bumaril o may direktang papel sa pagpatay. Lumabas din na 3 sa mga nadawit ay kamag-anak mismo ng mga biktima, bagay na lalo pang nagpalabo sa teorya ng sabwatan. Ikatlo, binanggit ng mga prosecutor na ang mga akusado ay hindi magkakakilala. Dahil dito, hindi malinaw kung paano umano sila nagplano at nagtulungan. Wala ring dokumentong naisumaite na magpapatunay ng koordinasyon o pagkakasangkot ng bawat isa. Maging ang teorya na maaring pinatay ang mga biktima sa ibang lugar ay hindi rin malinaw. Dahil walang tiyak na lokasyon ng krimen, nagkaroon ng agam-agam ang mga prosecutor sa usapin ng jurisdiksyon. Ika-4, nabanggit din na hindi nabasa kay Paruhinog ang kanyang Miranda rights bago siya kinapanayam ng mga pulis. Ito ay malinaw na paglabag sa kanyang karapatan. Anumang impormasyong nakuha mula sa interview na iyon ay hindi maaaring gamitin laban sa kanya sa korte. Ikalima, hindi rin sapat ang mga salaysay ng security guard at ng kagawad na nakarinig lamang ng mga putok ng baril. Ayon sa mga prosecutor, ang pagkakarinig sa putok ay hindi sapat na ebidensya dahil hindi nila nakita ang aktwal na pamamaril o ang mga salarin. Huli, itinuring ng mga prosecutor na teorya lamang ang motibo na may kaugnayan sa utang. Wala umanong konkretong ebidensya na magpapatunay na ang utang ang dahilan ng pagpatay. Sa huling bahagi ng resolusyon, malinaw na sinabi na walang sapat na patunay na ang mga akusado ay nasa mismong lugar ng krimen noong mga oras na iyon. Lubos ang naging lungkot ng mga pamilya ng biktima, ngunit agad silang naghain ng motion for reconsideration. Ipinagdiwang nila ang Pasko na wala sina JP, Floyd at Mark. Noong Pebrero 17, 2023, lumabas ang desisyon sa kanilang apela, ngunit muli itong ibinasura dahil wala pa ring nakitang probable cause. Matapos nito, sinabi ni Colonel Noel Alino na maaari pa silang maghain ng petition for review, ngunit kailangan muna nilang kausapin ang mga pamilya. Hanggang ngayon, wala ring malinaw na sagot kung ano ang nangyari sa sinasabing cyber warrant para sa cellphone ni Paruhinog. Posibleng hindi ito naaprubahan o hindi na ipasa, ngunit nananatili itong palaisipan. Sa kasalukuyan, wala pa ring nakakaalam ng buong katotohanan sa nangyari noong madaling araw ng Setyembre 14, 2022. Ang tanging survivor ay nanatiling tahimik at ang kaso ay tila nauwi sa isang dead end. 1 taon ang lumipas, ngunit ang hustisyang hinihintay ng mga pamilya ay nananatiling mailap, habang ang mga salarin ay patuloy na malaya. Sa huli, ang Estancia Massacre ay hindi lang kwento ng isang madugong gabi, kundi kwento rin ng hustisyang hanggang ngayon ay hindi pa rin naaabot. Hanggang saan nga ba aabot ang katotohanan kapag kulang ang ebidensya at mabagal ang proseso? At paano kung balang araw ay tuluyan na itong makalimutan? Ang tanong ngayon, sa isang sistemang ganito, sino ang tunay na nagbabayad ng presyo ng isang krimeng na nanatiling hindi nare-resolba?